So, ngayong umaga, no, ang ating verse ay matatagpuan sa Romans 8:29 to 30. Ayan po. Yan yung 8:29 to 30 na yan. Ayan. Yan yung isa sa mga favorite verses ko kasi yan ay after nung Romans 8:28, no? Ano po yung Romans 8:28? May nakakaalala ba? Romans 8:28, all things work together for good. Di ba? For those who love God and for those who are called according to His purpose. Ang lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng lahat ng mga nagmamahal sa Diyos at sila yung tinawag ng Diyos para sa Kanyang kalooban. Amen? Yun yung Romans 8:28, no? And then we read Romans 8:29, no? We are predestined for glory. Ano ba yung predestined? Predestined is nakatalaga, no? Nakatadhana, no? Pinili ka na, kumbaga naka-destined ka na doon, no? Nakatadhana ka na para sa ganun, no? We are predestined for glory. So, ang question po natin, what is our question? What series of actions did God do to save His people? Ano yung kanyang mga ginawa? No? Ano yung mga ginawa ng Diyos, no? To save His people? Yan po yung tanong natin, no? And paano nga po ba naliligtas ang tao? Paano po? Letter F. No? Paano maliligtas ang tao? Letter F. Pananampalataya, no? F. Faith, di ba? Faith, pananampalataya, no? For those who believe, they will be saved, di ba? So, you believe and then you are saved, no? Pero bago ka kasi nanampalataya, meron munang ginawa ang Diyos. Di ba? Meron po muna siyang ginawa. So let us read John 1:12 to 13. Sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? So, pananampalataya, lahat ng tumanggap, lahat ng sumampalataya sa Kanya, sa anak, no, ay naging mga anak ng Diyos. Nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero, sabi din dyan, hindi yan dahil sa kalikasan ng tao. Hindi rin dahil sa kagustuhan ng tao o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. No? Paano kaya yun? Ako yung sumampalataya pero Diyos pala. Diyos pala ang gumawa. No? So ano ulit yung tanong natin? What series of action did God do to save His people? So minsan tinatawag po natin yung the works of God, no? Or God works of salvation. No? Yun yung mga action ng Diyos for our eternal salvation. Okay po? So yan yung magkakadugtong. Ano yung mga pagkakasunod-sunod ng works of God for your salvation, for your eternal salvation. Sige po, basahin ulit natin yung text, Romans 8:29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, sa mulat-mula pa, no? In the beginning, no? Yan yung tinatawag na sa mulat-mula pa. No? Ang mga Kanya, alam na niya, at ito'y mga pinili niya. Verse 30, ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanya ring binahaginan ng Kanyang kalwalhatian. Amen? Ikaw ay pinili, ikaw ay tinawag,
ikaw ay pinawalang sala at ikaw ay binahaginan ng kanyang kalwalhatian. No? We are predestined. No? Yung pinili dyan, predestined. No? So basahin natin sa English. Yan, mas maganda sa English eh. For those God foreknew, no? He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. No? God foreknew. Sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos. No? And those He predestined, pinili. He also called, and those He called, tinawag. He also justified, and those He justified, pinawalang sala, He also glorified. So, God foreknew, predestined, called, justified, and glorified. Amen? Amen. Po. Ano yung feeling natin? Ano yung feeling natin? No? Yan yung pag-aaralan natin. So because God foreknew, no? Ang ating doctrine kasi is God knows from beginning to end. No? He has this infinite wisdom and knowledge. Alam niya yung lahat, no? From beginning to present to the future. Alam po yan ng Diyos. Walang lumalampas sa ating Diyos. Amen? Amen. So, sige po. Ano po yung unang work of God? So, ang unang work of God is God predestined you. Ikaw ay itinalaga, ikaw ay tinadhana ng Diyos, no? In the beginning. In the beginning pa lang. So, kilala na tayo. At dahil kilala na tayo ng Diyos, pinili niya na, no? Sa mulat mula pa, bago pa tayo ipanganak. So, we are chosen for a purpose. Ano yung purpose na yun? Nakalagay dun sa 29, no? To conform or upang maging katulad ng kanyang anak. So, yun po yung purpose natin. Kaya nga, tayo, sabi nga, we are being Christ-like. No? Nagiging katulad tayo ni Kristo. Yun yung ating pagkatawag. Sige po, we read Ephesians 1:4. Ephesians 1:4, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa Kanyang harap. So God knows everything, no? Alam niya lahat. God has infinite knowledge and wisdom. God knows the beginning and the end from start to finish, no? Alam niya yan. And His plan and purpose, no, will prevail. Yun ang mangyayari. Kung ano yung plano ng Diyos, yun ang mangyayari. Amen? Amen. So yun yung una, no? God predestined you, no? Bago ka pa ipanganak. So next, anong ginawa ng Diyos? God called you, no? Dahil ikaw ay pinili, siyempre pinili ka, you are called by God. Tatawagin ka ng Diyos. Siyempre pinili ka di ba? So we read Romans 10:17. So paano tayo tinawag? No? Paano tayo tinawag ng Diyos? So sabi diyan, faith comes from hearing, and hearing the word of God. So, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig, no? Kaya ka tinawag, paano ka tinawag is, ibig sabihin, may narinig ka, may napakinggan ka. Hindi ka naman mananampalataya na bigla ka na lang nagising, oy, nanampalataya ako sa ating Panginoon. Hindi naman gano'n, di ba? Ibig sabihin, meron ka munang napakinggan, meron ka munang narinig, no? At yung narinig mo, sinugo ng Diyos sa iyo yan upang ikaw ay tawagin. Amen? And so you heard the word of God. May ginamit ang Diyos para ikaw ay tawagin. Pwedeng yung kaibigan mo, pwedeng yung family mo, no? Pwedeng si pastor, pwedeng yung nag-evangelize dyan sa kalsada, pwedeng yung nasa TV. So maraming ginagamit ang Diyos for calling His elect or calling His predestined, no? So, many are called,
Sabi nga ni Jesus Christ, many are called, but few are chosen, no? Marami ang tinatawag, pero iilan lang ang pinili, no? Kasi, ang ibig sabihin kasi niya, no? Hindi kasi natin alam kung sino talaga yung sa Diyos, no? Kasi tao lang naman tayo, so hindi natin alam. But God knows everything. And lahat ng tao, no? Merong pagkakataon na matawag, no? Kaya nga we spread the good news, no? We spread the gospel para matawag yung mga pinili. Pero yung iba, tinatawag rin naman sila, no? Ayaw lang nilang makinig, no? So dahil ayaw nilang makinig, they rejected the word of God. Okay? So meron nga akong kakilala, no? Yung iba marami, no? Parang allergic sa simbahan. Ay, ayoko magsimba. Hindi ako para sa simbahan. Nagsisimba lang ako kasi BKL daw siya, BKL. Pumapasok lang siya sa simbahan pag BKL. Binyag, kasal, libing. No? Eh kung nagpakasal ka pa sa West, di BL ka na lang. No? Pumasok ka na lang, binyag, papasok ka ulit, libing na lang. No? So allergic sila, ayaw nila, no? Hindi sila naniniwala sa Diyos. No? So hindi tayo gano'n, no? Pero nakakarinig sila, no? They know the word of God, kaya lang they rejected it. No? They reject nila. So wala namang BKL dito, no? Okay po. So sabi sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So yung mga tupa, no, kilala nila yung boses ng ating Panginoong Hesukristo. So kapag tinawag mo yung tupa, dahil kilala niya yung boses ng shepherd, ng ating good shepherd, no, they follow. Sumusunod sila, no? Pero kung kambing, no, kambing, hindi susunod siguro yun. Kambing hindi siya tupa So the sheep knows the voice of God or the word of God and they will follow. Kapag tinawag sila, susunod sila. Amen? So sabi dito, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. No? Yan yung sabi ni Jesus Christ. No? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. No? Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So, ganun po yung pag-aalaga ng Diyos para sa kanyang tupa. Amen? Sige po. So, predestined, called, ano yung next? God justified you. Ikaw ay pinawalang sala. Justified is pinawalang sala. You become righteous. Ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Pero paano ba pinapawalang sala ng Diyos? No? Paano niya pinapawalang sala? We are justified by God through faith. Amen? Tayo yung nadja-justify, no? Yung justification natin through our faith or through our yung pananampalataya. Amen? So, sige po, let us read Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We are justified, we are being justified by our faith. Okay? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga dito sa Romans 3, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So we are forgiven through our faith in Jesus Christ. No? We are justified and at the same time, we are being sanctified. No? Ano ba yung justification and sanctification? Sige po, explain natin. What is justification and what is sanctification? So sabi dyan, medyo maliit no? So dun sa number 1, sinful man separated from a holy righteous God. So yung nandun banda,
Okay, so yung sinful man, hiwalay siya sa Diyos. No, yung number 2, justification declares sinful man positionally righteous before God. So when you have faith, no, kung tinanggap mo si Kristo, ikaw tinawag, tinanggap mo si Kristo, you are justified. Okay? And then from that justification, you are being sanctified. Sanctification is pinapaging banal. No? Or day by day, ikaw ay binabago ng Diyos. You are being transformed. No? Justification is pinatawad ka na. Matuwid ka na. Sanctification is binabago ka ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Amen? Sige po, palitin niyo po ulit. Sanctification is an ongoing process growing in holiness. So, nagiging holy tayo. No? As we go through our Christian life. Sige po, palitin nyo nga po. Ibalik nyo yung dating yung size. Ayan. So, 1, hiwalay tayo. 2, you are justified. No? Pinatawad ka na, matuwid ka na. And 3, yun yung process of sanctification. So, yung holiness of God, mataas yan, no? Mataas yung level ng holiness ng God. Walang nakakaabot dyan, no? Si Jesus Christ lang. No? But we are sanctified day by day. So, may color dyan, no? Yung red, yellow, and green, no? Pag sinabi mong red, ayan pa yung mga baby Christians, no? Siyempre, bago pa lang, so marami pang marami pang pagdadaanan yan, no? Marami pang challenges, or hindi kaagad, no? Marami pang mga, tawag nila, mga hanas yan, no? Marami pang mga reklamo. Baby pa O, so yung yellow, medyo nag-grow na siya, medyo adult Christian na siya. Diba? Medyo teenager Christian na siya. So, makikita mo, yung nagsiserve na siya, no? O may ginagawa na siyang service in the church, yan, nag-grow na siya. And then yung green, yun na yung mga matured, no? Matured Christians, mataas na level na ng kanilang maturity, no? So we grow, no? Yan po yung sanctification. We are being sanctified, no? We are being, yung holiness natin is growing as we continue our faith in Christ, no? But yung justification, justified ka na. Ikaw ay pinawalang sala. Kumbaga, suot-suot mo na si Kristo. O, damit mo na siya. No, ang nakikita ng Diyos sa iyo, yung righteousness ni Jesus Christ. And the Holy Spirit also, yan yung nagbibigay sa atin, no, ng guidance, no? At yun ang sumasama sa atin sa ating Christian life. Okay po? So that is justification and sanctification. Okay, so next, the work of God. God glorified you, or God glorifies us. Ano ba yung feeling of glory? No, pag sinabing pong glory, ano ba yan? No? Pag sinabing glory, dito tayo sa lupa muna, no? Yan yung feeling of honor. No? Yung parang ikaw ay pinapurihan. No? Halimbawa, nag-top of the class ka, first honor ka. Yun yung feeling na ikaw ay glorified. No? Ikaw ay pinapurihan, no? Top of the class, o kaya honor student ka, o kaya ikaw pumasa sa license exam mo, yun yung feeling of glorification, yung masaya. Yung masayang feeling na ikaw ay na-recognize. No? Halimbawa, ikaw ay nasa sports, ikaw ay nagbabasketball, no? Ikaw ay nag-champion. Yun yung feeling of honor. So, naranasan nyo na ba yan? Feeling of honor, ikaw ay naging beauty queen. Diba? Nanalo kang beauty queen, di ba? Yung glory, di ba? Tanggap mo yung glory. O kaya, yung iba naman, yung glory nila is yung naikasal sila dun sa taong mahal nila. So, glory ko yun, no? Biruin mo, ikaw yung pinili ng mahal mo, naikasal ka. So, yung feeling of, yung napakasaya, no? Yung feeling na ikaw ay may na-accomplish, no? Mission accomplished. Pero sabi dito, glorification is the completion of God's work in the life of a believer. No? Yung God foreknew at yung God predestined before your life yon. Diba? Bago ka ipanganak. Pero yung God called you and God justified you and sanctified you during your lifetime.
Yan ho yung nararanasan natin ngayon, in your present life. Yung God glorified you, yan ho yung completion. No? That will be after our life. No? Yan yung glorification of God. Diba? So, it is in the future, sa future siya, but considered present. Bakit ho present? Or glorified, ibig sabihin past tense na yan eh. No? Pero future. Bakit po ginawang present or past tense? No? Kasi ho, secure ka or this is very sure. Sigurado ka. No? Kaya yung future naging present. Okay po? Yung glorification naging present. Kumbaga may bahagi na tayo. Alam na natin bakit merong guarantee eh. Merong assurance. Okay po? Verse, Ephesians 2:6. Sabi dyan, so parehas nito. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Jesus Christ. So, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay. No, binuhay tayo, raised us up. No? Nakasama niya upang mamuno sa kalangitan. No? Sabi dyan, seated us and seated us with Him in the heavenly realm. Nakaupo na daw, no? Seated, nakaupo na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, saan ba kayo nakaupo? Nakaupo tayo dito, di ba? Pero sabi dyan, tayo'y nakaupo na kasama ni Jesus Christ. Tayo'y binuhay na at tayo'y nakaupo na. Ibig sabihin, future siya, pero sigurado na. No? Kaya nga pinast tense niya. No? Dahil sigurado. So yung glorification, yun yung completion. No? Kaya past tense, glorified because it's sure. Sigurado. No? Katulad nito. You are raised up, binuhay ka na, and you are seated with Christ. Diba? In the heavenly realms. Heavenly realms yan. Wala pa naman tayo sa heavenly realms. Diba? Pero dyan, nakaupo na tayo. Amen? Amen. So, it is in the future, yet it is present because it is guaranteed. Okay po? May guarantee tayo. Okay? Next verse, 1 Peter 5:4. And when the chief shepherd appears, chief shepherd is Jesus Christ, you will receive the crown of glory that will never fade away. So, pagdating ng ating Panginoong Hesus, you will receive the crown of glory. So, you are glorified by God. Yung corona, di ba? Pag may corona ka, di ba? Pag beauty queen or may trophy ka, di ba? Masarap yung pakiramdam na may reward, di ba, Nay? Amen. So, pagdating yan ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po, next. Okay. You are predestined, you are called, you are justified, and you are glorified. Therefore, okay po, therefore, sabi dyan, di ba nga, tayo'y application na tayo. No? So, we will go to our application. Siyempre, tinawag ka. Ikaw ay pinawalang sala, malinis ka na, pinawalang sala ka na. Sige po. So, mindset to God, offer yourself as a living sacrifice. Mindset to church, serve, use your spiritual gifts. To others, yan ho yung love our neighbors, no? Sikapin nating mamuhay ng marangal at maging mapayapa, no? Don't fight evil with evil, no? Because pag nilabanan mo yung evil versus evil, evil ang mananalo. Amen? Okay, so next mindset. Application, mindset to government. Romans 13:1-2. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. O, di ba yan? Okay. So remember, nung sinulat ni Paul to, ang namamahala sa kanila is the Roman Empire. Okay po? So kung papipiliin kayo, anong pamahalaan ang pipiliin nyo? Roman Empire o Philippine government?
Philippine government na lang, no? Oo, Philippine government na lang. Okay. So, sabi kasi dito, gaya nga ng sinabi natin, all are decreed by God. No? Permitted ng Diyos yan. Siya yung nag-allow niya. No? And sabi dyan, pasakop sa pinuno ng pamahalaan. No? Ibig sabihin lang yan, we obey the law. Sumunod ka sa law. No? Pero hindi sinasabi dyan na makiayon ka sa kanilang kasamaan. Di ba? Kung may ginagawa silang masama or corruption, do not, wag nating i-promote o wag nating suportahan. Hindi yun yun. Ang sinasabi dyan, kumbaga maging proper tayo sa batas. No? Sumunod tayo sa batas. No? Magbayad ka ng buwis, bayaran ang dapat bayaran. Amen? Igalang ninyo ang dapat igalang. Parangalan ninyo ang dapat parangalan. No? Obey the law but don't support corruption. So sabi nga dito, saan ang ating citizenship? We are citizens of heaven. Diba? Ang citizenship natin ay sa langit and we are foreigners of this world. Ibig sabihin, nakikitahan lang tayo. Ang talagang citizenship natin is heaven. No? Kung ano man yung nandito, no, let us just obey and follow the law. No? Pero wag natin ipa-follow yung corruption. Okay po? So yun yung ating, kumbaga pag binasa niyo yung Romans 12, 13, 14, those are proper Christian living. Pinili ko lang yung mga top 4 para sa akin. Kung paano tayo mag-respond sa ating Diyos, kung paano tayo mag-respond sa ating church, kung paano tayo mag-respond sa ating kapwa, at paano tayo mag-respond sa ating government. Okay po? Okay, amen. So, sige po, malapit na tayo matapos. Our divine assurance. So, ikaw ay pinili, you are predestined, you are called, you are justified, and you are glorified. No, meron tayong divine assurance dyan. So, sabi dyan sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? No? Shall tribulation ba? Distress ba? Persecution? Kagutuman? Famine? Nakedness? Peril or sword? So, ibig sabihin dyan, that is our divine assurance. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Kaya nga naka-destined ka eh. You are destined. And nothing can separate us from the love of Christ. No? Kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib, or kamatayan. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. And that is divine assurance. No? Sure yan. Bakit? Kasi ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat. No? Tayo, nag-respond lang tayo, nakinig lang tayo, at nag-respond tayo sa pagkatawag ng ating Panginoong Diyos. Romans 8:38 to 39, for I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demon, neither the present or the future, nor any powers, height or depth, anything else in all creation, no? Kahit anong sa creation, no? Will be able to separate us from the love of God. No? Nothing will separate us from the love of God. And that is the divine assurance for all believers. No one can separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Amen? So God knows, God foreknew, God knows you in the beginning. He predestined you. He called you. He justified us. And by the power of the Holy Spirit, we are being sanctified. Pinapaging banal tayo. And we will share His eternal glory. No? We are predestined for glory. Wala hong makapagbabago niya. Amen? Amen. So, yan po ang ating conclusion. Let us all, sige po, tayo po'y manalangin.